Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. This is EJ Morse. Welcome to my small channel. And thank you so much for joining me today. Meron tayong magandang pag-uusapan, but before that, para dun sa mga bago lang dito sa ating channel, kindly subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button. At you might want to share this vlog para naman dumami-dami tayo rito sa ating community na nakakarinig ng ating mga pinag-uusapan at mga issues na importante dito sa ating bansa. Especially dito sa politika. At gaya ng dati, we will start by our EJ Morse prayer at here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. So, ayan po, ang ating panalangin na sana ay makarating sa mga kinauukulan. Ito'y patungkol sa ating mga public servants, lahat po ng nanunungkulan sa gobyerno. Kasama na rito yung mga employed, pati na rin yung mga elected officials. Ang ating pong i-discuss today ay tungkol dito sa pagkakahirang ni Attorney Claire Castro as USEC of Presidential Communications Office. Palakpakan po kay Attorney Claire. Siya po ay undersecretary na under naman kay Secretary Jay Ruiz. Ang masasabi natin tungkol dito sa appointment na to ni Attorney Claire Castro ay sakto lang, tamang-tama doon sa pangangailangan ng Malacanang. Dahil kung maalala nyo, kung napanood ninyo yung aking mga nakaraang vlogs, mga way before pa, yan ang sinasabi ko. Nasabi ko, kulang si PBBM, kulang ang Malacanang ng isang tagapagsalita na medyo may angas. Masyadong disente ang pagsasagot nila PBBM, itong sila Secretary Bersamin sa mga issues, masyadong malumanay, masyadong disente, masyadong calculated. Kailangan talaga nila nung katulad itong si Attorney Claire Castro. Again, palakpakan kay Attorney Claire. Saktong-sakto diyan sa pangangailangan ng Malacanang ang pagiging USEC, pagiging undersecretary nitong si Attorney Claire Castro. Sa totoo lang, mga kababayan, mga kapatid, itong si Attorney Claire, isa ito sa mga una kong napanood or mga naunang mga personalities dito sa pagbablog na aking sinundan. Yung aking mga sinubaybayan. Kasi alam nyo naman, ako'y baguhan. Although nakapag-start ako during pandemic, kaya lang after siguro mga ilang videos lang or ilang vlogs lang, hindi nga yata umabot na 10 yun. Basta konti lang, tinigilan ko na. Yun ang pinag-umpisahan ko. So, after so many years, last year lang ulit ako nag-start. So, kung tutuusin, July last year lang, ako uling naging active hanggang ngayon. At nagtuloy-tuloy na. Medyo ginanahan na akong gawin ito. Medyo nagkaroon na ako ng, nasanay na ako ng konti. Pero, yung mga time na nagre-research ako, nung mga time na pinag-aaralan ko itong media na to, yung pagbablog, si Attorney Claire Castro ang isa sa mga naka-influence sa akin, isa sa mga pinanood ko, sinubaybayan ko, katulad na rin itong si Armand Din.
Isa rin yan sa mga pinanood ko. Actually, ang unang-una ko napanood ay si Freddy Valera. Yan yung mga nauna kong napanood. Tapos naghanap na ako ng iba. Iba-iba na nakita ko. Hanggang sa nakita ko na sila Richard Heydarian, ibang level naman sila. Yang sila Christian Esguerra. Talagang media person. So yan ang mga pinanood ko. Ngayon, babalik ako kay Atty. Claire. Si Atty. Claire, bukod sa pagiging trial lawyer, ay alam naman natin na vlogger nga. At makikitaan nyo ng angas. Hindi ito basta-basta vlogger lang na umaayon kung kani-kanino. Issue for issue at nandoon siya sa matuwid. Yung tinitingnan niya, pinaninindigan niya yung tama. Pinaninindigan niya yung tama at sinusuportahan niya talaga kung ano yung totoong balita. Kaya sinasabi natin, magandang addition ito, magandang addition sa Malacanang dahil nga sa nakikita ko sa Malacanang, masyadong malumanay ang mga pagsagot sa issue ng Malacanang. Masyadong educated or masyadong decente ang pag-handle sa mga issues or ang pagsagot sa mga issues na ibinabato sa kanila. Masyado silang, well, of course, personality talaga ni PBBM siguro yon na walang angas, masyadong decente sumagot. Although, nung nakaraang mga campaign sorties na napanood ko, of course, doon lumalabas yung ibang pananalita ni PBBM. Kaya lang, sa totoo lang, hindi bagay sa kanya. Hindi bagay sa kanya. O baka hindi lang tayo sanay na ganun ang nakikita natin. Dahil, pag nagsasalita siya ng medyo maangas, hindi ganun ka ganda ang delivery. Hindi ganun ka convincing. Dahil nga, ang problema sa kanya, nagsasalita siya ng mga kontra doon sa mga pinagsasabi ni Digong Duterte, pero hindi makaalis or hindi maalis yung ngiti sa mukha niya. Walang bangis. No? Nagsasalita siya ng mga gusto niya sabihin na kontra kay Digong Duterte, pero walang bangis doon sa mukha niya. Nakangiti, mga kapatid, mga kabayan. Kaya sabi ko, kulang. Although it was a nice try na gawin niya, pero sabi ko nga, it's about time na magkaroon siya ng katulad nga nitong si Atty. Claire Castro na genuinely lumalabas sa kanya yung angas at nasa lugar. Kasi lawyer nga ito, makikita mo naman siya na talagang calculated din yung mga banat niya. Pero nandoon yung angas, naandoon yung facial expression. Pag galit-galit. Pagka sinasabi niya siya ang tama, nandoon yung facial expression na siya ang tama. So mga kababayan, ang isa pa natin gustong i-discuss dito ay merong mga taong tumawag sa kanya na attack dog. Kasi daw siyang attack dog ng Malacanang. Actually, doon sa isang video or sa isang vlog ni Armand din, si Armand Vlogcaster. Isa rin ito sa mga pinanonood ko nga, no, si Armand. Ay nandoon sa sa title niya ay may nakasulat na attack dog or ang sinabi niya doon sa kanyang thumbnail or doon sa kanyang title ng vlog, ang nakasulat dito ay ang sinabi ni Armandin, nakalagay doon sa title niya, doon sa vlog niya, tungkol dito kay Atty. Claire. Iyak si Duterte sa bagong attack dog ni Marcos. Iyak si Duterte sa bagong attack dog ni Marcos. Si Atty. Claire Castro. Si Armandin, si Vlogcaster, sa totoo lang, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya talaga. Pinanood ko siya kanina. Makikita mo sa kanya yung pagkagalak niya, pagka-excited niya, doon sa
pagkakakuha ng Malacanang dito kay Attorney Claire Castro bilang isang Yusek. At sinabi niya rin, gaya ng sinasabi ko, tamang-tama ito si Attorney Claire dito sa trabaho niyang ito. Dahil daw sabi niya, kilala niya nga ito si Secretary J. Ruiz na medyo wala ring angas. Medyo malambot din. Sabi nga ni Armand Bin. Kilala niya personally si J. Ruiz, kaya sinasabi niya medyo hindi rin ganong katindi ang dating. Pero nung dumating na itong nung malaman niya na si Attorney Claire ay kinuhang Yusek, ay talagang tuwang-tuwa itong si tuwang-tuwa itong si Armand Bin. Kaya nung pinanood ko nga siya kanina, excited siya. Pumapalakpak siya doon sa mga sagot ni Attorney Claire doon sa unang press conference ni Attorney Claire. Na kung saan sinagot na rito ni Attorney Claire Castro yung banat ni Digong tungkol nga doon sa mga gold reserve at doon sa pagbabalik daw ng criminality, pagbabalik daw ng mga addiction or drugs dito sa mga kalsada sa Metro Manila kasama na nga ang Davao. Kaya binanatan talaga ni Attorney Claire yung Davao. Dahil sabi niya nga, okay, sinabi mo kasama ang Davao, sino ba ang mayor dyan? So tuwan-tuwa talaga si Armand Bin sa mga banat. So nandoon na yung angas na hinahanap natin. Na talagang totoong-totoo naman, yaan ang kulang dyan sa Malacanang. Sabi ko nga, okay lang sana kung ang nasa kabilang parte o yung political opponent mo ay hindi katulad nitong mga Dutertes. For example, ikaw, PBBM, ang kalaban mo, mga tipong, sabihin mo na ang mga tipong GMA. Yung mga ganong tipo lang. So, ang sinasabi ko nga dito, hindi mo kailangan ng isang katulad ni Attorney Claire Castro kung ang mga political opponents mo ay hindi ganito ang style sa pagsasalita at sa pag-atake. Yung sinasabi natin ng mga dissenting politicians. Ibang level itong mga Dutertes makipaglaban sa politics. Nakita naman natin kung paano ito humarap sa taong bayan. Nakuha niya yung atensyon, nakuha niya yung atensyon, nakuha niya yung sympathy ng maraming mga Pilipino dahil sa style niya. Yung pagkakaroon niya ng mga pananalitang kung tawagin ay gutter language. Salitang maton, salitang kalsada. Yun ang ginagamit ni Duterte. Hanggang ngayon, pinapalakpakan pa siya ng mga tao na mga diehard sa kanya. Although nag-backfire na ito, alam ko naman. Kahit na kay Sara Duterte, yung pinagmamalaki nila na 32 million na botante or mga bumoto kay Sara, wala na. Wala na tayong nakikita sa kalsada. Nakita naman natin yan mula pa noong nag-uumpisa silang magkumbinsi ng mga tao para suportahan si Digong Duterte doon sa kanyang maisog rally, wala nang pumupunta. Ganon din itong si Rodrigo Duterte, wala na rin itong mga supporters na malakihan. Pero hindi pa rin nawawala sa kanya yung pagkakaroon ng kanyang gutter language. Hindi nagbabago style niya sa pagsasalita. Salitang maton, salitang kalsada. Na masyado nang bumaba yung level ng discussion tungkol dito sa politics. Masyado nilang ibinaba. Sinasamahan na ng mura, sinasamahan na ng pagbabanta. Marami na ang klase ng mga pananalita na hindi natin usually or hindi nababagay doon sa level ng presidente at kahit na sa level ng vice president. Itong mag-amang ito,
walang decency pagdating sa kanilang pagbitbit ng kanilang mga sarili, pagharap nila sa mga mamamayang Pilipino, especially so ang kanilang nire-represent ay mataas na office ng ating bansa. Vice President at isa dating presidente. Pagkatapos ganito lang sila magsalita sa publiko. Walang-walang, kung tawagin natin, ay malayong-malayo doon sa decency, malayong-malayo sa pagiging statesman. Hindi natin makitaan ito ng statesmanship, itong mag-ama. Kaya nga sabi ko, hindi maaring habang panahon ay ito-tolerate natin ang ganitong klaseng mga tao. Hindi pwedeng habang panahon, pababayaan natin magsalita na magsalita itong mag-amang ito ng ganito kabastos sa harap ng publiko. Sa ngayon, parang nagiging normal na siya. Yung pagmumura, yung wala nang decency. Paano na lang yung mga kabataan na nakakapanood sa kanila? Normal na lang yung mga ganitong pagmumura, yung pagbabanta, pagpakita ka ng sobrang galit diyan sa media. At sinasabi ko nga, ang nire-represent mo ay office of the Vice President at in the case of Digong Duterte, office na kanyang hinawakan yung pagiging presidente. Pagkatapos ganito lang ang nakikita natin sa kanila. Hindi na babagay ito, bumababa ang level ng ating mga pag-uusap tungkol sa politika. Okay lang yung mag-criticize ka, hanapan mo ng ganito ang gobyerno, hanapan mo ng ganyan, questionin mo ang ganito, questionin mo ang ganyan, pero ilagay mo sa maayos na konteksto ang iyong discussion. Ilagay mo sa maayos na pananalita ang iyong mga argumento. Hindi yung sasamahan mo ng mura, sasamahan mo ng kung ano-anong personal attack. Yung tinatawag na ad hominem. Ganun po ang ginagawa nila. Itaas natin ang level ng diskusyon. Itaas natin ang level ng argumento. Huwag natin samahan ng mga pagmumura. Huwag natin samahan ng mga pagbabanta. Huwag natin samahan ng mga sinasabing yung iti-threaten mo ang gobyerno na sana mag-alsa na ang mga militar. Sana mag-alsa ang mga pulis. Hindi dapat ganito ang diskusyon. Itaas natin yung level of discussion tungkol sa politics. Paatras po ang politika natin. Bumababa ang quality ng argumento dahil sa mga pinapakita ng mag-amang ito. Masyadong bumaba ang level ng discussion, masyadong binaba ang level ng argumento. Kaya lang, hindi na natin pwedeng gamutin ito. Ganito na talaga sila. Oh no! Hindi na natin kayang baguhin ang mga Dutertes. Ganito na sila. Itong si Sara Duterte, ina-idolize niya ang kanyang ama. Kaya ganito rin yung style ng kanyang pananalita. Ito namang si Rodrigo Duterte, nakagisna niya ito bilang mayor, ganito yung style niya, ganito siya nakilala, ganito siya sumikat, hanggang sa naging presidente siya, bit-bit niya itong kasikatan at ganitong style ng pananalita. At maraming bumilib dyan, although hindi ako kasama dyan. Maraming pumapalakpak dyan kahit mga may pinag-aralan. Mga lawyers, mga doctors, mga militar, ang daming pumapalakpak kay Duterte. Diyan sa style niyang yan. Nung una, akala natin talagang merong effect na maganda dito sa ating gobyerno, sa ating sambayanang Pilipinas. Akala natin may maganda epekto. Kaya lang, sabi nga nila, nung tumining na
nagkaroon na ng linaw ang nagkaroon na tayo, nagising tayong bigla. Na hindi pala biro yung mga sinasabi niyang mga pagpatay-pagpatay. May katotohanan pala ito. Oh no! Akala natin nung una, yabang-yabang lang. Akala natin noon, biro-biro lang. Akala natin puro salita lang itong si Rodrigo Duterte. Ayun pala, totoo pa lang, maraming kinatay ng mga Pilipino. Oh no! At masang Pilipino. Mga karamihan po rito, mahihirap na mga Pilipino na hindi na nabigyan ng chance na ma-reform. Hindi na nabigyan ng chance na magbagong buhay. Nandoon na sadlak sa droga, tinapo sila. Dahil nga doon sa programa na sinasabi ni Rodrigo Duterte na war against drugs. Ngayon, balik tayo dito kay Claire Castro, kay Attorney Claire Castro. Sabi ko nga, it's about time na magkaroon ng ganitong klase ng spokesperson or doon sa kanyang i-handle na PCO, Presidential Communications Office. Hindi naman siya magiging speaker or hindi siya magiging spokesperson. Pero from time to time, maririnig natin itong si Attorney Claire Castro na nagsasalita sa telebisyon, sa media, dahil doon sa posisyon niya na siya ang haharap sa media, haharap sa mga reporter. Kaya nga sabi ko, ito ang kailangan ng Malacanang. Kahit papano, makakadepensa na ng maayos. Dahil nga, sabi ko nga, hindi na natin kayang baguhin itong sila Rodrigo Duterte, sila Sara Duterte. Dahil ganyan na sila. Hindi na natin pwedeng baguhin yung style nila sa politika. Kaya, give them the dose of their own medicine. At sa tingin ko, kayang harapin ni Attorney Claire Castro ang ganyang mga klaseng pananalita at ganitong mga klaseng tao. Hindi po pwedeng habang panahon na lang silang sasalita ng ganyan. Nakita nyo naman, unang press conference ni Attorney Claire Castro, katakot-takot na ugong na ang nangyari doon sa kabilang side. Katakot-takot ng mga reaksyon na. Nabulabog sila. Nabulabog sila. Tama lang naman na mabulabog sila. Hindi po pwedeng laging defensive ang Malacanang. Dapat merong ganitong pwedeng umatake na nasa lugar within the bounds of the law. Hindi po pwedeng kasi ang masa naghahanap ng sagot. Ang masa naghahanap ng head-to-head collision. Yung marunong sumagupa sa mga ganitong klaseng tao. Kasi yung sinasabing weak si PBBM, sa masa talagang maniniwala ang masa dyan. At hindi maganda na ang masa magkaroon ng impression na ang presidente ay weak. At sa tingin ko, through Attorney Claire Castro, unti-unti natin makokorek yan. Unti-unti mararamdaman ng taong bayan na may pangil din pala si PBBM na kayang makipagsagupaan sa mga ganitong klaseng politika or ganitong klaseng politiko. Kasi nga sabi ko, hindi po pwedeng habang buhay pabayaan na ganito. Dapat meron tao na nakikipag-deal dito, meron taong bumabangga sa mga ito. At nang hindi naman habang panahon sila ang nasa atake. Dapat may mga time din sila ang nasa defense. At may taong dapat umuopensa katulad ni Attorney Claire Castro. So mga kababayan, yan lang po muna ang gusto ko iparating sa inyo na tayo ay natutuwa na nagkaroon ng isang tao na katulad ni Attorney Claire Castro na po pwedeng humarap, po pwedeng sumagot, po pwedeng makipagbangayan within the bounds of the law dito sa mga ganitong klaseng politicians na hindi magmumukhang punching bag si PBBM. Dapat talaga sumusuntok, sumisipa rin ang side ng Malacanang. Para nga ito sa taong bayan, para sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na
para sa masa na hindi masyadong naiintindihan bakit ganito ang reaksyon ng gobyerno pag nambabastos ang kabilang side. Okay? Maraming salamat mga kababayan. At hanggang dyan na lang po muna. Before that, thank you so much. At doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. At pakishare na rin para dumami-dami tayo rito na nakakaalam ng mga issues na ating mga dinidiscuss dito sa aking channel. Thank you so much once again. At before we end, ito pong ating EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much ladies and gentlemen at magkita-kita po tayong muli.